agampya guhitan rin ranyo. Marangag nyo rin 1116 DXAS Your Community Radio sa patuloy si Salam 6:30 to 7 dumanyo rin si Kuya Eldrin. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masasagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasamang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan kaagapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Magandang oras pong muli sa lahat ng ating mga ka-HNP at muli po tayo ay nagsasama-sama sa ating lugar na kung saan tayo ay
nagkakaroon ng kapayapaan sa presensya ng ating Diyos. Kumusta po kayo ngayong araw? Marahil ang iba po sa inyo ay nakakaranas ng matitinding pagsubok. Baka pagod ka na. O baka tinatanong mo ang Panginoon, Lord, bakit ang hirap ng buhay ko? Yan. Ngayon po ay muli nating sisimulan ang isang special na reflection series na pinamagatan po nating The Beauty in the Brokenness. Yan, ilan pong mga topic o title yung ating pag-uusapan. At ngayong umaga, ang pag-uusapan nating topic na madalas po nating iniiwasan yung paghihirap para kay Kristo o suffering for Christ. No? Pero huwag po kayong matakot dahil sa loob ng 12 minuto, hihintayin po natin o hihimayin natin ang mga salita ng Diyos, yung mga pagpapalang nakatago po sa gitna ng ating mga luha. No? So ngayon, ang tema natin ngayong umaga, according doon sa ating reflection series na The Beauty in the Brokenness, ay pinamagatan po natin yung ating reflection ngayong umaga na fellowship in His sufferings. Fellowship in His sufferings. At ang ating main thought for today, hindi ka nag-iisa sa hirap mo. Ayan. Magandang isipin na hindi tayo nag-iisa sa ating paghihirap o anuman yung kagipitan, kaguluhan, problemang pinagdadaanan natin. Alam niyo mga kapatid, mga ka-HNP, we often think of suffering as a sign of God's absence. No? Kung minsan iniisip natin kapag may problema, ang feeling lang naman natin, iniwan tayo ni Lord. But the truth is, kapag tayo ay nahihirapan dahil sa ating pananampalataya, maging ito man ay rejection sa trabaho dahil sa iyong values o persecution mula sa pamilya, we are actually sharing a moment with Jesus. Yun ang totoong nangyayari. Kaya dito sa ating text, sa Philippians chapter 3, verse 10, sabi po ni Paul, nais kong makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga paghihirap, fellowship in His sufferings. Dito natin kinuha yung ating tema. Imagine, ang paghihirap ay hindi po punishment. Kung minsan ganun po yung iniisip ng marami, no? Ay siguro kaya ganyan ang buhay mo kasi may nagawa kang mali, pinarurusahan ka ng Diyos. Hindi po. Actually, ang paghihirap ay invitation to intimacy. Lalo tayong inaanyayahan ng Diyos na lumapit at maging malapit sa Kanya para po itong isang exclusive room kung saan kayo lang ni Jesus ang nandoon. No? Yun yung magandang isipin. In our pain, we understand His heart more deeply. Nagiging mas malalim po yung ating pagkakaunawa, no, sa puso ng Panginoon. Lalo mong naiintindihan ang mga nangyayari sa iyo o mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Now, ano nga po ba yung blessing dito? Yun yung tanong natin. Ano nga ba ang blessing dito? Akala natin kung minsan, o siguro nga hindi nga minsan madalas, ang akala natin, ang blessing ay puro tanggap lang ng tanggap ng magagandang bagay. No? Kung minsan yun ang ating iniisip, ay bless ako kasi maganda yung nangyari. No? May tinanggap ka magandang bagay. Pero, excuse me, mayroong blessing po na tinatawag nating deepened intimacy with God. Deepened intimacy with God.
kung minsan hindi masyadong napapansin yun. No? Sa totoo lang mga ka-HNP, may mga aspeto ng pagkatao ng Diyos na hindi natin makikita sa panahong comfortable tayo. You will get to know His heart on or in a way that comfortable Christians never will. No? Yun bang pag tayo ay komportable kasi, mahirap natin agad maunawaan no? Yung kalooban ng Diyos, yung layunin ng Diyos, yung kanyang karakter no? Sa mga nangyayari sa ating buhay. Mas higit nating nakikita to sa panahong hindi tayo komportable. Kapag iniwan ka ng lahat dahil nanindigan ka para kay Lord, doon mo mararamdaman na siya ang friend who sticks closer than a brother. Sabi ng Proverbs 18:24. Isang kaibigan na mas malapit pa kaysa doon sa iyong mga kadugo o mga kapatid mo. No? Merong ganon. Si Lord ganon. Kapag nasasaktan ka, doon mo mauunawaan kung gaano rin nasaktan si Jesus sa krus para sa atin. Your suffering becomes a bridge to His heart. Makikita mo, mauunawaan mo ano ang layunin ng Diyos sa iyo. No? Hindi ka lang basta tagasunod, kasama ka na sa kanyang pinagdaanan. Ibang klase yun. It's a different level of relationship, di ba? So, pagka ikaw mismo nakakasabay ka na, nararanasan mo, hindi ka lang sumusunod, no? Iba kasi yung sumusunod lang. Of course, gusto ng Panginoon sumusunod tayo, pero mas magandang makita na yung nararanasan ng Panginoon, nararanasan mo na rin. So, kaya ang tanong ko sa inyo ngayong umaga kay HNP, anong cross ang pinapasan mo ngayon? Anong cross yung pinapasan mo ngayon? Pinagtatawanan ka ba sa opisina dahil ayaw mong sumama sa gawaing hindi tama? Nilalayuan ka ba ng mga kaibigan mo dahil nagbago na ang buhay mo kay Kristo? Binubuli ka ba sa eskwelahan dahil hindi ka sumasama doon sa mga kaklase mo na masama ang gawain? Well, take heart. Magpakatatag ka. Huwag kang panghinaan ng loob. You are in good company. Every tear you shed is seen by Him, and every hurt you feel is felt by Him too. Sabi nga, no? Ang nararamdaman ng Panginoon, nakikita ng Panginoon, yung bawat luhang pumapatak sa iyong mga mata, at nararamdaman ng iyong puso na sakit ng kalooban, damang-dama ng Panginoon. You are in a fellowship. Sabi nga yung fellowship, para mas maintindihan mo, two fellow in the same ship. Kasama mo si Jesus. No? Kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo dumako po sa ating sama-samang pananalangin, maganda pong tanungin natin yung ating mga sarili. Tanungin mo ang sarili mo, Lord, ano ba ang gusto mong ituro sa akin sa gitna ng hirap na ito? Yan, magandang tanong yan. Sa tuwing ikaw ay humaharap sa mga problema sa buhay, mga pagsubok, mabibigat na sitwasyon, magandang itanong yun sa Panginoon. Lord, anong tinuturo mo sa akin? At sigurado ako, kakausapin ka talaga ni Lord. Basta gano'n na yung takbo ng iyong puso, pag-iisip, nais mong maunawaan kung ano ang ginagawa ni Lord sa buhay mo, maiintindihan mo ang kanyang layunin. Okay? Tanong paano ko pa ba mas makikilala ang iyong puso sa panahong ito? Yan. Magandang mga tanong yan. Well, of course, hindi naman sa lahat ng oras maiintindihan natin ang lahat katulad ng sinasabi natin. Pero at least, makikita mo sa salita ng Diyos yung kanyang kalooban. Lahat ng bagay na nais ng Panginoon sa ating buhay ay nakasulat, nasa kanyang mga salita. At kapag talagang nakita ng Diyos na
hinahanap natin siya ng buong puso, matatagpuan natin siya. Di ba? Sabi ng Jeremiah 29, verse 13. So, magandang gawin natin yan, no? Pagka may mga bigla na lang problema, no, na nangyayari sa buhay. Nakita mo talagang hindi mo inaasahan, no? Magandang tanungin mo na agad ang Panginoon, Lord, ano ang tinuturo mo sa akin sa gitna ng paghihirap na ito na pinagdadaanan ko ngayon? At paano ko ba makikilala pa ang iyong puso sa panahong ito? Sa ganitong paraan ay mas lalo nating makikita, ma-appreciate natin ang kabutihan ng Diyos. Tandaan po ninyo mga ka-HNP, ang bawat sugat ay may kalakip na biyaya basta't kay Kristo nakakapit. Kaya lagi mong isipin yan. Ang bawat sugat ay may kalakip na biyaya, palalakasin ka ng Diyos, basta't kay Kristo nakakapit. Hawak ka ni Lord. Yun ang dapat nating laging iniisip. Hindi hawak mo ang bit. Hawak ka ni Lord o hawak ni Lord ang bit. Kapit ka lang sa Panginoon. No? Siya ang may control ng mga nangyayari sa buhay mo. Huwag po natin kalimutan ito. Hindi ka nag-iisa sa hirap mo. Muli, ito po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Magandang umaga, o Panginoon naming dakila. Purihin ang ngalan mo, magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan. At bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin.
Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo ay patuloy na nakikinig dito sa ating himpilang 1116 DXAS, Your Community Radio. At dito sa ating programa ay patuloy nating dinadala sa presensya ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Kaya sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba para sa aming mga kababayan, sa aming mga mahal sa buhay, mga OFWs, at sa ekonomiya ng aming bayan. Maraming salamat po. Alam namin sa kagandahan ng aming bansa at sa tatag ng loob ng bawat kababayan po namin, nagpapatuloy ang buhay. At idinadalangin namin yung mga pinuno sa aming gobyerno, nawa po'y pagkalooban mo sila ng tunay na karunungan, katapatan at malasakit po sa aming mga kababayan. At nawa ay unahin po nila yung kapakanan ng mga maliliit kaysa sa sarili nilang mga interes. At gabayan niyo po kami sa pagharap namin doon sa mga problema ng aming bayan, lalo na yung kahirapan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga naghihirap at bigyan niyo po kami ng sapat na pagkakataon para sa isang mas marangal na buhay. Ang dalangin din namin ay linisin niyo po ang sistema ng aming gobyerno mula po sa korupsyon upang ang pondo po ng bayan ay makarating sa dapat nitong patunguhan, lalo na yung nangangailangan ng tulong ng mga kababayan namin nagtatrabaho sa ibayong dagat. At yung mga naapektuhan ng kaguluhan sa Middle East ay makauwi ng mapayapa. Ganon din yung pangyayari ng kawalang ng katarungan ngayon na nangyayari sa aming bayan. Protektahan niyo po yung mga inaapi at nawa po ay manaig yung katotohanan po sa bawat lugar o sulok ng lipunan namin. At bantayan niyo po ang aming mga kababayan sa mga sakuna at palakasin niyo po yung sistemang pangkalusugan o yung kondisyon ng bawat isa. Palakasin niyo po kami, bigyan niyo kami ng sapat na kalusugan upang magawa po namin ang mga gawaing ipinagkatiwala niyo sa amin sa araw-araw. At pagkaisahin mo bawat pamilyang nakikinig ngayon, salamat po at hindi po kayo malayo sa amin. Katulad ng sinasabi ng iyong salita. Salamat dahil sa aming mga paghihirap, naroon ka. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagrereklamo kami at naiisip namin, nakakalimutan namin ito po ay pagkakataon para mas mapalapit sa iyo. Dalangin ko ang bawat isang mga ka-HNP na nakikinig ngayon na nakakaranas ng matitinding pagsubok, pangangailangan dahil po sa kanilang pananampalataya. Yakapin niyo po sila, iparamdam niyo po sa kanilang yung presensya at hayaan niyo pong maranasan nila yung blessing of intimacy. Hayaan mong makita nila ang iyong mukha sa gitna ng kanilang mga iyak o luha na pumapatak sa kanilang mga mata. Salamat po sa fellowship na nakita namin sa iyo, Panginoon. Sa bawat isang nakikinig sa amin ngayong umaga, pagpalain niyo po si Dolores Gamban sa kanya pong pinagdadaan ng problema sa kanyang mata. Dalangin ko patnubayan mo siya kung anong nararapat at hinihiling namin ang kagalingan sa anumang paraan, Panginoon. Ito man ay sa pamamagitan ng himala, ikaw ang Diyos na magbigay sa kanya ng magandang paningin o sa pamamagitan ng mga doktor na ginagamit din po ninyo para ayusin yung aming mga katawan. Sa ngalan ni Jesus ay bigyan mo siya ng kapayapaan. Dalangin ko rin si Jason, si Rhea at si Cassie, pagpalain mo ang kanilang buhay. Panginoon, hayaan mong maranasan nila ang biyaya mo sa araw na ito sa kanilang patuloy na pagkilala sa iyo. Sasamahan niyo po ang
pamilyang ito ng mahinay. Itinataas ko rin si Ate Baby Adriano kasama ng buong pamilya, si Nora Salvador. Salamat po sa iyong pagpapala sa kabuhay ng bawat isa sa pamilyang ito. Kay Joseph Ramos at sa kanyang mga kapatid, sasamahan niyo po sila. Si Remy Shi sa patuloy na kalakasan at biyaya mo sa kanyang buhay. Kasama na rin si Tideng Mangundayaw. Inilalapit ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Si Kuya Ador, sa kanyang karamdaman, patuloy kong itinataas ang kagalingan. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay lakas mo sa kanya. Pinupuri ka namin maging sa kalagayan po ni Mami Zenny. Dalangin kong patuloy siyang lalakas. Biyaya mo ay kanyang patuloy na tatanggapin, Panginoon. Kasama rin si Nanay Isabel Hugilon, patuloy mo siyang sasamahan, pagpapalain niyo po ang pamilyang ito. At si Tonton, si Rachel, bibigyan niyo po ng kanilang magiging anak. Panginoon, ikaw po ang Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Maraming pong salamat maging sa pagpapala sa pamilyang Legaspi, kay Marites. Dalangin ko po ang kalusugan ng magkakapatid at ng kanilang mga pamangkin. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa buhay ni Kuya Omeng Adriano, kay Kuya Ading, si Cesar, at kay Flor, kay Teresa Adriano, kay Carmelita Bolo, kay Lynn Mati, at kay Ricardo at Rodman Adriano. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na nag-iingat sa bawat isa. Pagpalain niyo po sila ngayong umaga, hayaan niyong maranasan ng bawat isang aming mga tagapakinig ang presensya mo. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa kanilang mga kalagayan at pangangailangan. Pinupuri ka namin at patuloy ka namin sinasamba, Ama, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin.
maganda